Magandang umaga po sa inyong lahat. Paalala, upang mabigyan ng pagkakataon ng iba na nagnanais mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory, bukod sa mga nagpamisa, mayroon pong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasa ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Mangyari lamang po na maki-turn off o ilagay sa silent mode ang ating mga cellphones. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panalangin para sa banal ng awa ng Diyos. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang isang katauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Amen. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para sa pagpapatawad sa amin ng mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal ng unang-una ngayon, magpakailaman, magpasulang hanggang siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsiupo po ang lahat. Atin pong isama sa ating mga panalangin ang mga intensyon at pasasalamat ng mga taong nag-aalay para sa misang ito. Silver at Margie Galang at pamilya, Emma Seron at pamilya, Orlando Mendiola at pamilya, Ignacio Suset at Juliet Silvestre at pamilya, Rene Caridad Lopez at pamilya, Ignacio Remedio Silvestre at pamilya, Rico Henny Agustin at pamilya, Rally Betty Fuentes at pamilya, Jomar Pinky Gaspar at pamilya, Rolando Leandicho at pamilya, Benji Edita Victoria at pamilya. Isama din po natin ang ating mga panalangin sa kagalingan ng karamdaman nila Luz Morales, Lucia Silvestre, Antonio Ignacia at Librado Tolentino. Para po sa mga kapayapaan ng mga kaluluwa nila, Anita Gloria Ricardo, Father Pablo, Maximiano, Monsignor Anastasio, Jose, Raimunda, Alejandra, Victor, Francisca, Florentina, Marcos, Antonio, Ana, Wenceslao, Pio, Petra, Isabel, Liberato, Maria Dolores, Marcelina, Manuel, Platon at Tatiana. Para din po sa pasasalamat ni Margarita E. Valenzuela.
Ngayon po ay ika-8 ng Hunyo, linggo ng Pentecostes, ang ika-50 araw ng Pasko ng Pagkabuhay. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang laiko na isinusugo sa daigdig ay dapat magtiwala at parating tumawag sa Espiritu Santo. Sa liturhiya, ang Pentecostes ay ang pista ng linggo. Ito rin ang pista o pag-aalay ng mga unang ani para sa mga Hudyo at pagpapahayag ng batas ni Moises sa Sinai. Sa bagong tipa ng Pentecostes, ang kaganapan ng gawain ni Kristo at ang araw ng pagsilang ng simbahan. Ito ang katapusan ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa araw na ito, matapos ang huling misa, ipoprosesyon ng pari ang kandila ng Paskwa patungo sa San Cristia o sa pila bautismal at sa papatayin. Itinuturo ng simbahan upang manatiling buhay na buhay ang ating misyon na ipahayag ang mabuting balita. Dapat na matibay tayong magtiwala sa Espiritu Santo na tumutulong sa atin sa ating kahinaan. Subalit ang pagtitiwalang ito ay dapat pinalalakas, kaya kailangan natin at tawagin parati ang Espiritu Santo. Ang mangunguna po sa pag-awit ay ang Muntinig Children's Chorus. Ang lahat po ay naanyayahan na makiisa at tumugon sa pagdiriwang. Magsitayo po ang lahat at awitin po natin ang Lupang Hinirang. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiin, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, mahirat ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pagmailing ang didilim. Lupa ng araw ng aming pagsinta, mo'y alangin sa ating mo. Aming ligaya na parang may mga api, at mamatay ng dahil sa'yo. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Father Menal Leonardo, Parochial Vicar. Awitin po natin ang pambungad na awit. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu sa mga sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon,
Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa paglapag ng Espiritu Santo sa mga alagad, na ipahayag nila ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa iba't ibang wika. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring dilang mga apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagtataka, kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating mga taga-Phrygia at Pampilya, Ehipto at mga nasaklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at ang mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging sa Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Espiritu mo'y suguin, poon tanan iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanan iyong baguhin. Pinupuri ka po ang Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami mo ang nilikha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanan iyong baguhin. Natatakot mga matay, kukitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tugon. Espiritu mo'y suguin, poon tanan iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, madami ang kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan. Habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Tugon. Espiritu
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagagawa nating sabihing, Panginoon si Jesus, at napagkakalooban tayo ng iba't ibang kaloob para gamitin sa ikabubuti ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabing ninuman, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sa mabuting balita, ipinakikitang sa pagkakaloob ni Jesus ng Espiritu Santo ng mga alagad, nabigyan din sila ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang at bigyang parangal ang Espiritu Santo
Ngayon ay linggo ng Pentecostes na isang kapistahan ng mga Hudyo kung sila ay nag-aalay ng kanilang mga ani. At nagkataon na sa Pentecostes o yung panahon ng pag-aani at pag-aalay nila ng ani, ang Espiritong pangako ng ating Panginoon ay ipinagkaloob sa kanyang mga apostol. No? Kaya nga, yung Pentecostes para sa atin ay hindi na pista lamang ng mga Hudyo ng pag-aani mula sa kanilang pananim. Ngayon ay inaani natin ang lahat ng ginawa ni Jesus at ipinagkakaloob sa atin ito ngayon sa pamagitan ng mga biyaya at bunga ng Espiritu Santo. Ang inaani natin ngayon ay ang bunga ng Espiritu Santo, ang biyaya na nagmumula sa Espiritong Banal. Sa unang pagbasa, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng na hangin. Abay, ipinapahiwatig nito sa atin na walang ibang magaling kundi ang Diyos. Amen? Ang Diyos ngayon ay nagpapahayag ng kanyang pagiging magaling, ng kanyang kapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng Espiritu ay dumating sa pamamagitan ng malakas na hangin. Hindi lamang basta hangin, kundi malakas na hangin na nagpapahiwatig ng pagdating ng lakas at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga apostol ni Jesus. At yan din ang pahayag sa atin ngayon ng Ebanghelyo. Isa ang may malakas na hangin na ating dapat ituring. Walang iba kundi ang Diyos. Hindi dahil sa siya ay nagmamayabang, kundi meron siyang kapangyarihan at meron siyang lakas na po pwedeng ipakita sa ating lahat. Ang galing naman ng Diyos. At yan ang dapat nating masambit kapag naranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ang galing naman ng Diyos. Kailan kaya natin nasabi, ang galing naman ng Diyos? Kailan nga kaya natin huling nasabi at nakilala ang galing naman ng Diyos? Makikita natin ang kagalingan ng Diyos kung nanaisin natin na ang Espiritu niya ang patuloy na kumilos at gumabay sa ating buhay. Yan ang nangyari sa mga apostol ng Panginoon. Sila'y nagtatago sa isang silid at natatakot dahil sa mga Hudyo. Pero nung ipagkaloob sa kanila ni Jesus ang Espiritu Santo, sila'y lumantad at naging matapang at naging malakas na ipinapahayag nila ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na itinuro sa kanila ng Panginoon. Sabi sa Ebanghelyo, hiningahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At nasa sa atin ngayon, ninanais ng Panginoon na tanggapin natin ang kanyang Espiritu Santo. Ibinibigay sa atin ang Espiritu at tayo ang tatanggap nito. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na tanggapin natin ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng lakas upang ang lahat ng ating mga gagawin ay magkaroon ng patutunguhan, upang lahat ng ating mga ninanais ay magkaroon ng kaganapan. Para po sa kaalaman po ng lahat, ako po ay 4 na taong pari na. Kahapon, sabi ko sa sarili ko, 4 na taon pa lang. At marami pa siguro kong dapat na pagdaanan, no, bilang isang pari. At doon sa 4 na taon, alam ko na maraming mga pagsubok na yung pinagdaanan ko. At kung sa 4 na taong iyon ay marami ng mga pagsubok, ano pa kaya yung mga susunod na taon kung sakasakali? Marami pa siguro na mas, sabihin na natin, matindi,
ng mga pagsubok. Pero ito ang dalangin ko sa Panginoon, na patuloy niya akong pagkalooban ng Espiritu. Ipagkaloob akin ang kanyang Espiritu upang patuloy pa rin akong maging matatag sa hamon ng... At alam po ninyo, yan din ang hamon sa atin ngayon. Maaring binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. Maaring binigyan tayo ng Diyos ng lakas. Pero tandaan natin, anumang meron tayong lakas, meron tong limitasyon. Meron tayong mga bagay na hindi natin kayang gawin. Pero kung ipagkakatiwala natin ang iba pang bagay sa Espiritu Santo, ituturo sa atin ng Diyos. Gagabayan tayo ng Diyos sa ating mga gawain o gagawin sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos, kung nasaan ang Espiritu Santo, naroon ang Diyos. At kung ang Espiritu ay nananahan sa atin, naroon ang lakas at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat hindi natin nakikita ang Espiritu Santo, siya'y patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan. At nawa sa pagkakataong ito, ipagkaloob sa atin patuloy ng Diyos ang kanyang Espiritong banal. Kung paanong ang malakas na hangin ng Espiritu ng Diyos ay umihip sa kanyang mga apostol, umihip nawa sa atin ang malakas na hangin ng Espiritu ng Diyos upang sa gayon siya ang pumawi ng anumang hadlang upang higit nating makilala ang kadakilaan at lakas ng Diyos. Upang siya rin ang pumawi sa ating mga pagsubok sa buhay upang higit nating matahak ang landas patungo sa kaloob na biyaya ng Panginoon. Kung paano ang Panginoon ay nagbigay ng hininga sa kanyang mga apostol at tinanggap nila ang Espiritu ng Diyos. Hingahan nawa tayo patuloy ng Diyos, ng kanyang Espiritu Santo upang tayo magtamo ng buhay, ng panibagong pag-asa at pagpapanibago at makakita tayo at makatagpo ng panibagong sigla sa biyaya ng Panginoon. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang Espiritu na magbibigay sa atin ng lakas at tibay ng loob upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon sa ating buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay ng amatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Dumalangin tayo sa Ama sa langit na isugo sa atin ang kanyang Espiritu at sa buong daigdig. At ating sambitin, Panginoon, isugo ang iyong Espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Panginoon, isugo ang iyong Espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para sa simbahan, sa bawat panig at sulok ng mundo, sa sambayanang may iba't ibang kalinangan, at sa mga Kristiyanong inuusig dahil kay Kristo, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong Espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para kay Papa Francisco, sa mga obispo at mga pari, at sa mga naglilingkod sa simbahan, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong Espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para sa pamahalaan, sa mga nanunungkulan, sa mga mambabatas at sa mga nagpapatupad ng batas, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong Espiritu at panibaguhin ang buong mundo.
para sa mga ina ng tahanan, sa mga nagdadalang tao, sa mga dumaraan sa pagsubok, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para sa mga inaapi, sa mga may kapangyarihan, sa mga inaalipin at sa mga malaya, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para sa naghahatid ng mabuting balita, sa mga nagpapatawad ng kasalanan, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Para sa ating natitipon sa kanyang pangalan, sa mga tumiwalag sa ating pamayanan, at sa mga bagong binyagan, ating idalangin. Panginoon, isugo ang iyong espiritu at panibaguhin ang buong mundo. Tahimik ngayon nating idalangin sa Diyos ang mga natatangi pa nating mga kahilingan. Amang mawain dinggin ang aming panalangin, isugo ang Espiritu sa bawat isa sa amin upang mag-alab kami sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo para sa paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ang pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayan banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin Pasalamatan sa natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay iyong nilulubos ang ginaganap na pagtubos, ang iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan niyo. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa.
Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tumatanggap sa banal niyang piging. Panginoon, hindi dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling mo ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng mga ashirets bago pumila sa pangungumunyon. Salamat po. Ang
Humingi ng salamat, Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa'yo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Sa langit sa'yo ay pagpalain. Darating sa amin isang linggo. O Panginoon, iya'y magkatipon para magpasalamat sa'yo. Salamat, Panginoon, salamat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Ating dasalin ang panalangin sa mahal na Birhen ng Carmel. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaang dulot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.